Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga gospel reflection. Ngayon ay June 2, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 12, verse 13 to 17. Noong panahong iyon, ilang Pariseyo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kay tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Sesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Sesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Sesar ang sa Sesar at ang sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, nilapitan si Jesus ng mga Pariseyo at ng mga taga-suporta ni Herodes. Hindi sila nagtatanong para matuto. Naghahanap sila ng paraan para mabutasan si Jesus. Kaya tinanong nila, dapat bang magbayad ng buwis sa Sesar o hindi? Actually, itong question na to is a trap question. Kasi kapag sinabi ni Jesus na oo, dapat magbayad, magagalit yung mga Hudyo. Pero kapag sinabi naman niyang hindi, nako, pwede siyang kasuhan ng mga Romano. Kaya ang ginawa ni Jesus, humingi siya ng barya at tinanong, "Kaninong larawan at ang pangalan ng nasa barya?" Sagot nila, "Kay Cesar." At sinabi ni Jesus, "Ibalik sa Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos." Ibig sabihin, ang barya ay may mukha ni Cesar, kaya ibalik ito kay Cesar. Pero ang tao, kaninong larawan tayo nilikha? Sabi sa Genesis, tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na tanong ng gospel ay hindi magkano ang ibabayad na buwis, kundi kanino ba talaga ang buhay mo? Kung tutuusin, marami sa atin ang magaling magbigay. Nagbibigay tayo ng oras sa trabaho, napakaraming oras sa negosyo, oras sa social media, oras sa ibang tao. Pero minsan, kapag si Lord na, ang natitira na lang yung ibinibigay natin. Kapag na lang may time, kapag hindi pagod, kapag wala nang ibang gagawin. Hindi masama ang magtrabaho, hindi masama ang mangarap, hindi masama ang mag-ipon. Ang tanong, gaano or sino ang may hawak ng puso mo? Kasi, posible pa lang nasa simbahan ng katawan, pero ang puso ay nasa pera. Nagdadasal ang bibig, pero ang sariling lakas lang pala ang umaasa. At minsan hindi natin namamalayan, hindi na si Lord yung sentro ng buhay natin. Parang gusto nating sabihin, "Lord, ito po yung Sunday mo, pero yung Monday to Saturday sa akin ha." Hindi ganito ang paanyaya ni Jesus. Hindi nakaseparate ang ating pananampalataya. Hindi po pwedeng, "Oh Lord, ito 10% sa iyo, 90% sa sarili ko." Kasi kung tayo ay may larawan ng Diyos, ay dapat ibalik sa Diyos yung larawan na yon. Dapat ibalik sa Diyos, hindi yung barya, kundi yung buong sarili natin.
Ang tanong ngayon, ano ang mas hawak ng puso natin? Yung bang kalendaryo natin, yung schedule natin, yung sweldo natin, yung pangarap natin, o yung posisyon natin? O si Lord? Kasi sa dulo ng lahat, hindi natin madadala ang anumang meron tayo. Pero pwede nating ibalik sa Diyos ang buhay na ipinagkatiwala niya sa atin. Ano ang challenge sa atin ng gospel ngayon? Paano natin ito maisasalapat? Number 1, ibalik sa Diyos ang para sa Diyos. Maglaan tayo ng intentional time para kay Lord. Pangalawa, ialay natin yung ating trabaho, yung pangarap bilang paraan ng paglilingkod. Let us pray. Lord, salamat sa buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Patawarin mo kami sa mga panahon mas marami kaming ibinibigay sa mundo kaysa sa iyo. Turuan mo kaming mamuhay ng may balanse, responsable sa aming tungkulin pero laging nakaugat sa iyo. At paalahan mo kami araw-araw na hindi kami pagmamay-ari ng takot, ng pera o tagumpay. Kami ay sa iyo. Amen. Friends, bago tayo magtapos, baka may kakilala kang sobrang busy sa buhay na unti-unti nakalimutan niya kung para saan siya nabubuhay. I-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga GC. Ito yung one reminder na bumalik tayo sa ating tunay na larawan. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, palaging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.